From Philippines to China, it's Belle and Lian. Kagagaling na nila mama at uncle mamulot ng mga mushroom at meron silang nadaanan na nagbebenta nitong mga isda. Ngayon, inihiwalay nga ni Lian itong maliliit sa mahahabang isda dahil magkaiba sila sa luto. Itong buhay na buhay nga ang mga isda ay aalagaan daw ni mama at palalakihin. At ako naman itong mais naman ang gagadgadin ko at gagawa nga kami ng cake gawa sa mais. At ito na rin ang pamalit namin sa kanin. Alam niyo ba guys, hindi sila yung mga gaya natin na every meal may kanin o kumakain sila ng kanin. I'm not sure kung lahat ba ng Chinese ay pareho dahil sa lahat kasi ng nakasalumuha ko, especially sa family ng asawa ko, ay hindi talaga sila kumakain ng rice every meal. Yes, kumakain sila ng rice pero hindi every meal. Tinimplahan na nga ni mama itong ginadgad kong mga mais. Linagyan niya ng mga pampalasa at itong green ay onion leaves. Inihanda na rin ni Lian itong mga isda. Ang ending ay inihalo din itong mahahaba at maliliit na isda. Inihanda na nga rin ni mama itong paglulutuan namin at ito ang traditional na lutuan ng mga Chinese, lalong-lalo na sa mga nakatira sa countryside. May stove naman sila mama pero mas masarap daw talaga ang lutong kahoy. Itong silyasing na ito ay di natatanggal at naka-attach na dyan sa lutuan kaya dyan na rin hinuhugasan. Kung mapapansin nyo, may pasadya din talagang labasan ng mga usok para di itim ang kisame. Tinimplahan ni mama itong soup na paglulutuan niya ng isda. Ganito nga ang style nila sa pagluto ng isda at talaga namang napakasarap. Isinunod na din namin itong ginadgad na mais at ganito nga ang style ng pagluluto nila. Napakaganda din talagang idea na may ganito ka na gagamitin sa pag-steam ng kung anong gusto mong i-steam. Tinakpan na nga namin at hinayaang maluto. Tatansyahin na lang ni mama kung ito'y luto na. Ito naman ang mga nakuha nila mama at uncle ng mga mushroom. Patutuyuan nga lang ito para ma-preserve para din sa nararating na winter season. Dito guys, mahilig talaga silang mag-imbak ng mga pagkain para pagdating ng winter ay makakain pa rin sila nito. Kaya marunong talaga sila sa iba't ibang style ng pag-preserve. Heto't luto na nga ang aming tanghalian. Napakasarap nga nitong mais na kahit wala kang ang ulam ay okay nga lang. Itong isda nga naman ay napakasarap din dahil pati nga ang tinik ay malambot. Wala talagang tapon. One eternity later. Nagpunta nga kami dito sa restaurant ni Loie at saktong may dumating ditong company na mag-a-advertise ng kanilang products na gamit sa pagpa-farm. Bale dito sila magpapa-meeting at lahat ng dadalo ay pakakainin nila at sila ang magbabayad kay Loie. Kapag ganito talaga na may mga customers ay tumutulong talaga kami kasi dalawa lang silang mag-asawa. Although kaya naman nila pero since nandito kami, we help as a family. Dahil madalas dito din talaga kami kumakain at parang anak na rin ang turing nila sa amin. Sabi ni Lian, maraming ang tawang dumating at nag-add pa sila na maraming upuan. Nag-stay kasi ako sa taas dahil wala naman akong gagawin kaya hindi ako nakapag-video. At nang maramdaman kong tapos na, wala nang maingay, tsaka ako bumaba para tumulong maglinis. Alam nyo guys, noong unang taon namin ni Lian bilang mag-asawa, ayaw na ayaw talaga nila akong gumawa ng gawaing bahay. Lalong-lalo na si mama na ultimo walis ayaw akong pahawakin, kaya nakikipag-agawan talaga ako. Di nila alam na sobrang expert ako sa gawaing bahay. Pero ngayon, nasanay na sila sa akin kasi pinapakiusapan ko palagi si Lian na hayaan nila akong tumulong para di ako mailang. Kaya naman ngayon, hinahayaan nila akong tumulong sa kahit maliit na paraan. Ito lang guys. Thank you so much for watching. Bye-bye!